Lalo na yung 14, nagpapasalamat tayo saan? Sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen. Sa pag-ibig ng Diyos. Alam nyo, kanina sa Sunday School, nung ating pong pinag-usapan, it's about Satan. Tama yung sinabi kanina, medyo awkward na nakakailang pag-usapan si Satan, pero kailangan natin. Bakit? Sa isang labanan, kailangan kilala mo yung kalaban mo. Diba? Kailangan alam mo yung taktika ng kalaban mo. So, mahalaga na pag-uusapan din po natin si Satan. Huwag lang natin kinakaibigan. Pag-usapan lang. Para malaman natin yung mga taktika niya, mga pagkaraya niya, na sa ganun ay pero pag usapin tagumpay po, alam niyo po, we are victorious. Amen. Tayo ay matagumpay na kay Satan. Alala po usapin dyan, ang Bible na nagsabi niyan. Ang sabi ng Bible, nagtagumpay na si Kristo sa kaaway na dyablo. Di ba? Alam niyo, pag-usapan namin sa Sunday, doon sa aming mentoring, isa sa napahayag doon, napakaganda. Na huwag na huwag natin iisipin kahit kailan na ang demonyo at dyablo ay magtatagumpay sa atin. Bakit? Dahil ang dyablo at ang mga demonyo, wala po silang titulong mananagumpay. Amen. Yes. Wala silang titulong victorious. Tama. Ang titulong mananagumpay nasa mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Kaya hindi magtatagumpay ang dyablo sa buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, at sa relasyon mo sa Panginoon. Hindi siya magtatagumpay. Amen. Dahil ang mananagumpay si Kristo at tayo ay nagtagumpay na kay Kristo. Amen. Ganito po yan. Kaya pagka sa usapang tagumpay, tayo ay nagtagumpay kay Kristo. We are victorious in Christ. Tama? Hindi mo pwede sabihin ako nagtagumpay ako sa dyablo. Hindi yun. Pero pwede mong sabihin nagtagumpay ako sa dyablo dahil kay Kristo. Amen. Amen. Wala na siyang may susumbat sa iyo. Di ba? Hindi ka na niya pwedeng sumbatan, nagtagumpay ka sa akin. Pag sinabi mo, hindi, nagtagumpay ako dahil kay Kristo. Ay, wala na siyang may susumbat. Talaga nangyari. Si Kristo talaga nagtagumpay na sa kanya. Amen po ba? Amen. Amen. Praise God. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa pag-ibig. Magmamahal ka ba? Amen. Lahat po tayo magmamahal. Kasi February 14 na. Sabi ko nga sa inyo, hindi lagi usapang tsokolate yan. Hindi usapang lagi bulaklak yan. At pakikipag-date natin dyan. Alam niyo po itong February 14, bigyan ko na kayo ng konting ang tawag information. Ang February 14, ito po ay sineselebrate ng buong mundo, hindi lang tayo. Billion-billion ang sineselebrate po ng Valentine's Day ang tawag nila dyan. Valentine's Day. Bakit ba mayroong Valentine's Day? Yan. Maganda, tayo, yung somehow, o kahit pa paano, ma-inform tayo, na ang Valentine's Day po ay hindi po biblical. Ibig sabihin, itong Valentine's Day, wala po siya sa Bible. Pastor, saan ba galing ang Valentine's Day na yan? Ang Valentine's Day po, galing po yan sa panahon ni Emperor Claudio II. Kasi si Valentine, siya po ay isang pare. Siya po si Saint Valentine. Pare po siya na ang trabaho niya po noon magkasal ng mga Kristiyano. Kaya nga lang, nung panahon po na yun, inuusik po yung mga Kristiyano, kaya bawal po yung magkasal. Pero ito si Saint Valentine, Paris nagkakasal siya. Bawal. Nalaman niya yun. Kaya ang pinangyari po, pinapatay po siya. Kaya yan po yung ginuginutan nila si Saint Valentine's, araw ng pagmamahalan. Dahil namatay siya dahil sa pagkakasal. Yan, inilaban niya yung kanyang paniniwala na kailangan makasal ang mga Kristiyano. Kilala niyo si Saint Valentine. Ayan po. Tayo naman, ang atin naman po sineselebrate ngayon, hindi siya. Ang sineselebrate natin ngayon, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Yung love ng Panginoon. So, yun po, mga kapatid. Kaya yun po yung celebrate natin. Kaya pagka hindi nakatanggap ng roses, hindi nakatanggap ng chocolate, ay huwag magtatampo. Huwag mag-iiyak o iyak. Yung mga, siyempre, sino ba? Babae lang naman po. At para naman sa mga kalalakihan, kung medyo kinakatok-katok ka naman, bigyan mo naman.
Pag-appreciate at pagmamahal mo naman sa iyong asawa. Pagpapalaki ka lang baga. Mahal mo naman natin ang ating mga asawa eh. Bagay, siyempre, iba pa rin yung kailangan natin. Diba? So, ulitin ko, tinanggap na po natin ang pinaka-the best na regalo. Amen. Amen. Yes. Kaya wala nang dapat magtanto sa February 14 kung wala natanggap. Amen. Sapat na si Jesus. Ano? Ano natin? Tinanggap natin. Amen. Hallelujah. Nandiyo, mga kapatid, ano? Pag pinag-usapan po yung lahat, pagkaling sa puso yan. Amen. Alam niyo po, ang pangangailangan po ng puso natin, ang kailangan ng puso natin, makaramdam ng pagmamahal. Isa po yun. Pangalawa, ang kailangan ng puso natin magmahal. Yes. So kabuuan, it's all about love. Pag-usapin puso po ang pinag-usapan. Iba-ibang klase po ng pagmamahal. May pagmamahal ng nanay sa kanyang anak. Di ba? Kahit matigas ang ulo, minamahal. May pagmamahal ng anak sa kanyang magulang. Pagmamahal ng kapatid sa kanyang mga kapatid. Magkakaiba ang pagmamahal, ano po, na nakikita natin. Pero yung pinakamatinding pagmamahal po mga kapatid, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay. Wala po tatalo dyan. Yan ang pinaka-the-best at pinaka-dakila sa lahat mga kapatid. May pag-uusapan po natin yung pagmamahal na yan. Ito, yung pag-ibig ng Diyos na sinasabi ko po sa inyo. Yan po kasi ang kailangan natin marinig sa oras na ito. Pag-usapin kasi pagmamahal, wala na siguro higit pa na mapag-usapan natin. Ngayon, lahat man ay walang iba kundi pagmamahal ng Diyos. Amen. Amen? So una, gusto ko pong maunawaan nyo, ang pagmamahal po ng Diyos ay personal. Pastor, anong ibig sabihin ng personal? Alam niyo po, hindi lamang po ang Diyos na doon sa langit at sinabi niya mahal ko kayo. Personal ang pagmamahal sa inyo, Diyos. Amen. Individual sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Amen. Kilala ka ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, kahit bilang ng buong alam mo, ganyan tayo mamahal ng ating Panginoon. Very personal. Diba? Kasi kapag mahal mo, inaalam mo talaga yung ano eh. Talagang nakikipag-alam ka sa kanya. Gusto mo makakilala talaga kayo. Inaalam mo yung mga paborito niyang pagkain. Diba? Gusto mo kasi may pagluto. Yan tayo eh. Pero ang Diyos personal din ang pagmamahal. Tignan niyo po itong verse natin. Psalms chapter 139. Tignan niyo po. Sabi po dyan, for you created by innermost parts. You wove me in my mother's womb. I will give thanks to you because I am awesomely and wonderfully made. Wonderful are your words, and my soul knows it very well. My fame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully formed in the depth of the earth. Your eyes have seen my formless substance, and in your book were written all the days that were ordained for me. When as yet there was not one of them. Tagalog po, kilala niyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin. Kayo ang umuwi sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha niyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Nakita niyo ang aking mga buto, nang ako'y lihim, hugisin sa loob ng sinapupunan ng aking ina. Nakita niyo na ako, hindi pa man ako isinisila. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat ninyo. Pag pinagpala ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihang salita. Kita niyo yan? Very personal pagmamahal ng Diyos sa akin. Bakit? Dahil nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong nanay, iyong ina. Meron ang pagtingin sa iyo ng Diyos. Amen. Ipagkakatotohanan na, sabi ng Bible, nasa sinapupunan pa lang tayo ng nanay natin, pinili na tayo ng Diyos. Amen. Ganyan ka-personal ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Ang matindi dito, alam niyo po, kung babalikan natin ang creation, yung pagkakalikha sa mundo, tayo po,
ay nilikha. Alam niyo ang liwanag, ang araw, ang buong mundo nilikha po sa salita ng Diyos. Di ba? Di ba? Paano nilikha? Salita ng Diyos. Amen. Pero tayong tao, paano tayo nilikha ng Diyos? Hinawakan yung putik. Very personal. Hinawakan yung putik. At anong ginawa ng Panginoon? Hiningahan. At tayo nilikha. Pagkakalimutan sa atin, personal na personal. Siya mismo ang humawak sa atin. Amen? Alam niyo, matindi ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya kung may pangangailangan kayo, huwag ka mag-alala. Kailangan mo lang ibukas ang mata mo. Baka mamaya nasa harap mo na. O nasa gilid mo na. Kasi bago po likayin ng tao, mga kapatid, yung ano muna, yung lugar muna na paglalagyan sa tao. Di ba? Bago inilagay ang tao sa Garden of Eden, meron na siyang pagkain. Provided na, binigay na ng Diyos yung mga pagkain niya, yung para mabuhay siya. Tama ba? Amen. Amen. So tayo po mga kapatid, ang lahat ng pangangailangan natin, huwag natin kakalimutan, provided na lahat ng Panginoon. Amen. Opo. Minsan iniisip natin na yung provided, wala kaming ulam ngayon. Wala kaming pambili ng pilismin. Wala kaming pambayad ng kuryente ngayon. Wala kaming pambayad. Kapos, tignan mo muna yung loob ng bahay mo. Baka mamaya gaganda ng mga appliances mo, tapos sasabihin mo wala kang pambayad. Di ba? Ibig ko sabihin, meron, pakikita mo, pag tinignan mo yung blessing ni Lord, magbilang ka sa loob ng bahay mo, ang dami. Di ba? Meron ka refrigerator, meron kang TV. Oh. May aircon ka. Makikita mo eh. Kaya hindi natin pwede sabihin, hindi pinoprovide na Lord ng pangangailangan mo, hindi. Eh, yung ano nga, yung isang babae nga, sa Bible, kung matatandaan nyo, isang bote na lang ng mantika. Ang meron siya. Ang ginawa niya, pinagkatiwala sa Panginoon. Ano? Hindi naubos. Ano? Lagi po natin pagkatiwala sa Diyos dahil provided lahat ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Ano? So, personal, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit? Isa pa. Hindi lamang po siya tayo nilikha sa putik. Makikita natin, napaka-personal ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Nung siya po ay mismong bumaba. Di ba? Amen. Hindi niya lang sinabi na, o tika lang, mga anak, mga tao, mahal ko kayo. Hindi. Bumaba siya mismo. Di po ba? Yes. Inabot niya mismo tayo. Amen? Amen. Ang matindi doon, ang kabahayagan ng pagmamahal ng Diyos doon, bago kasi siya bumaba rito, may mga kailangan siyang bitawan. At ang binitawan niya yung kanyang glory. Amen. Binitawan niya po yun. Yung kanyang kalwalatian. At yung pagiging Diyos. Yan ang pinakamabigat po dyan, mga kapatid. Para sa'yo, binitiwan niya yung kanyang pagiging kapatid ng Diyos. Grabe pong pagmamahal niyo na pinakita sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya ito po, meron po akong illustration na papakita sa inyo. Alam niyo po, nung lahat yung pinakasama sa ano, special number na ano, na GC. Ayan, nahalos lahat nandun na lang. Yung si pastor lang wala doon. Hindi siya pwede sumali doon. Hindi wala tayo doon. Alam niyo, may isang ano doon, may dalawang chat doon na kinatuwa mo, no? Pakita ko sa inyo. Ito. Kilala niyo siguro kung sino yung chat nito kung nandun po kayo. Ang ganda po na sinabi niya. Sabi niya, kasi yung time na to, hindi ko sa inyo full background. Ay namimili kami ng regalo kay pastor at pinag-uusapan namin na sa Biyernes, sa Friday yun. O, ito sabi niya. Sabi niya kasi, okay po mga kapatid. Sabi niya, sana po maka-attend kayo bukas. Kasi, Wednesday to eh. Para po medyo madami naman po tayo bukas. Medyo madami. Yun pa lang po, magandang regalo niya na kay pastor. Kung ikaw ay makarating dito, personal. Kahit wala kang dala. Yan ay magandang regalo na. At ito pa isa. Sabi niya, next, para po mabati din nila ng personal. Yan. Si pastor, hindi message lang. Saktong birthday po kasi bukas. Ano bakit ko sinasabi sa niya? Bakit pinapakita ko sa niya? Ang ganda na sinabi. Di ba? Hindi yung message lang. Of course, message, andingan. Maganda rin yan. Pero siguro kung personal, mas maganda. Bakit? Kasi, yan lang po pinakita ng Panginoon sa atin.
Nung siya po nasa langit, sabi ko nga sa inyo, hindi lang siya sumigaw. I love you, mahal ko kayo. Hindi. Anong ginawa niya? Bumaba po siya, personal. Ano? Para makatagpo niya po tayo. Para yakapin niya po tayo. Ito po yung pagmamahal na binigay sa atin ng Diyos. Personal, kung ganito po sinasabi ng chat na to. Makukuha po ba natin? Ano? Mahal po tayo ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Verse 16. Verse 16. Pakiligin po. Sabi po dyan, nakita niyo na ako, hindi pa man ako isisilang. Ang tinakdang ng mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa kalat ninyo. Nakita niyo? Nakita ka na ng Panginoon. Nasa sinapupunan ka pala ng iyong Lord. Ganyan po katindi mga kapatid ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya huwag mong iisipin na, halos hindi ko na maiayos yung buhay ko ngayon eh. Yung pamilya ko ngayon, hindi ko na maiayos. Yung hanap buhay ko, hindi ko na maayos malimuin. Huwag ka mag-alala, hindi ko mag-ayos niya ng Diyos. Ipakakatotohanan, sa sinapupunan pa lang, ang iyong magulang, nakita ka na. At ang matindi dito, alam niyo po sinabi po dyan, itinagdanan ng Diyos yung mga araw ng buhay mo. Nakakita na ba kayo ng blueprint ng isang bahay? Di ba? Meron na po siyang katapusan. Bagamat hindi pa buo, hindi mo pa nakikita yung paghanapan ng bahay, yung katapusan ng bahay, pero ang totoo, tapos na yan. May blueprint na yan. Ganyan ang buhay natin sa Panginoon. Tapos na, nakatakda na yung mga araw ng buhay natin. Kung isa nakikita mo lang, hindi ayos, ganyan naman ang bahay. Di ba? Nakakita ka ba ng bahay na maayos na agad? Di ba, yung mga construction na natin dyan? Bago makumpleto yan, tulad nito, nagdaan to sa, makita, napakakalag lang ng lugar na to. Pero ngayon, di ba? Ayos na, ganyan din ang buhay natin. Kaya pag dumating ka sa pangit na sitwasyon, huwag mo isipin na, ala na, nandito na lang, mali. Ano? Isipin mo, nasa proseso na, inaayos na ako ng Panginoon. Di ba? Makikita ko rin yung kagandahan na inihanda ng Diyos sa atin. Yung buhay na buhay. Amen po ba? Yes, God. Diyan tayo kumahal ng ating Panginoon. Kala natin, pangit, pero hindi. Kaya pa rin gamitin ng Diyos yan para sa ikabubuti natin. Amen? Amen. Praise God. So, sabi dyan, hindi pa tayo pinakawalan. Ano? Makita na tayo ng Panginoon. Ano ibig sabihin niya, mga kapatid? Hindi po aksidente na ipinanganak sa mundo nito. Alam niyo, ako po ay pinanganak po ako, ang aking pong mother ay I think 16 or 17 years old. Ha? O 18 ka. Mas kilala niya kasi. Hindi, mas matindi ang memory kasi ng abay ko, no? Mas doon, mas matindi ang memory niya. 18 years old. So, di ba, yung panahon niya yun, medyo kapag 18 years old ka, sabi ko niya, nabuntis ka na maaga. Medyo kayo na, aksidente pa, di ba? Oh. Alam niyo, wala pong aksidente, no? Hindi po aksidente na tayo ay ipanganak sa mundong ito. Lagi pong may magandang plano ang Diyos. Meron pong isang mag-asawa na sila po ay nagkaroon ng anak. Yung anak po nila apat. Pinangalanan po nila ito na Matthew, Mark, Luke, John. Ayun yung for gospel ng Biblia. Matthew, Mark, Luke, John. Sila po masaya na meron silang apat na anak. Kaya lang, sa hindi inaasahan, nabuntis po ulit yung babae. Nabuntis ulit. Sabi niya yung asawa niya yung babae. Sabi niya, mahal, paano to? Anong ipapangalan natin sa kanya? Sabi niya, anong papangalan natin sa kanya? Wala na tayong maisip. Eh yung apat na simula ng New Testament na pangalan, nasabi na natin. Eh sabi na lang ito asawa, sige, ano na lang. Isusunod na ano, na book sa John, ano, Acts na lang. Bakit Acts? Kasi aksidente siya lumabas. Sabi na, gano'n. Kawawa naman yung bata, habang buhay na ng isipin. Alam niyo po, marahil sa kanila aksidente, ano? Pero sa Diyos, hindi aksidente. May Panginoon yung bata niya. Amen? Eh, wala po aksidente na tayo po ay pinanganak. Lagi may plano, may purpose, na maganda ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Tingnan nyo to. Jeremiah chapter 1, verse 45. Sinabi sa akin ng Panginoon, Jeremias, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. Amen? At bago ka isinilang,
hinirang na kita para maging propeta sa mga bansa. Wala pong aksidente na nandito ka ngayon. Walang aksidente na nabuhay ka. Kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, lagi mong isipin, may inihanda ng magandang plano ng Diyos sa buhay. Amen. Amen? Yan ay dahil sa kanyang matinding pagmamahal sa atin. Hallelujah! Amen. Ang dami pong nanay. Ang dami dito, mga nanay. Ayan, mga nanay. Halos lahat tayo, mga nanay dito. Alam nyo, isa po sa napansin ko, no? Mga kalalakihan, huwag kayo magkaramdam. Ito ay totoo lamang. Kahit ako medyo na ano dito eh. Isa sa napansin ko, ang nanay ibang klase ng mahal sa anak. Ano? Tayo naman, ang tawag ng tayo ng pagpatayan para sa anak natin. Pero huwag naman mabugaw, ano? Di ba? Pero yung nanay, iba eh. Iba yung ano niya sa anak niya. Parang masasabi ko, ako mahal ko naman din mga anak ko. Pero pag nakikita ko sa doon, parang mas matindi pagmamahal ka sa mga bata. No? Minsan, pag nalalagyan yung mga bata, syempre, nandun ka lang din. Pag-pray mo, tapos medyo matutulog ka na. Pero yung nanay, hindi nakakatulog eh. Iba eh. Ano? Di ba? Amen. Iba magmahal. Ang nanay, isa nalulungkot nga ako. Pagka nakikita ko yun, iisip ko, may natira pa kami sa akin. May natira pa kami pagmamahal sa akin. Kasi dati, nung kami nag-date kami, lagi lang sa akin. Oh, lagi akong binibili lang ano, regalo pagka-birthday ko ngayon. Medyo ano pa rin naman, Diba? Pero sa akin dati, lagi ang oras niya. Matindi po ang pagmamahal ng isang nanay, kami natin po tayo dyan. Pero alam niyo po, gusto ko pong maunawaan niyo sa mga ko, mas matindi po ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Papakita ko po sa inyo yung verse. Nasa yung verse? Tingnan niyo po ito. Ang pag-verse. Pero sumagot ang Panginoon. Makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Hindi ba na pagmamalasakitan ang isibilang niyang sanggol? Maaaring makalimot ang isang ina, pero ako, hindi makakalimot sa iyo. Amen. Yes, Lord, yes. Kung nakikita mo yung pagmamahal ng nanay mo sa iyo, diyan mo makikita ngayon. Manamala ko ng nanay ko, pero hindi pa pala dito pagmamahal ng Diyos. Diyan mo marirealize kung gaano makamahal ng Diyos. Amen? Kasi ang nanay, may personal na touch yan sa anak niya eh. Pag kinantin mo yung anak niya, magwawala yan. Di ba? Kumbaga parang ano na yun eh. Mechanism, ang tawag doon, defense mechanism ng nanay yun eh. Ano, ganyan din ang Diyos. Yung mga aligaligid na demonyo, talagang kakalampag sa Panginoon. Hindi ka kaya ang Diyos yun. Na makaano sa atin. Makapanay, ano? Hallelujah? Amen. Yan ang una, personal. Ang pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, ang pag-ibig ng Panginoon ay eternal. Ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin po yan, walang hanggan. Walang umpisa, walang katapusan. Bakit? Dahil ang ating Panginoon, siya po ay eternal. Amen. Wala pong katapusan ang ating Panginoon. Kaya ang pag-ibig ng Diyos sa atin, wala din pong katapusan. Amen po ba? Amen. Psalms chapter, next verse. Sabi po dyan, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Amen po ba? Amen. Yung sinasabing walang forever. Ano siya? Walang forever daw. Di ba yan? Inauso man yun eh. Walang forever. Walang forever. Ito pag-ibig ng Diyos. No? Walang forever. Walang forever ka. Di ba? Ano ba yun? Walang forever. Tama. Walang hanggan. Yan. Yung pag-ibig ng Diyos na wala forever. Ang pag-ibig ng tao dito nga, may forever eh. Natatapos eh. Bakit? Kumisan, yung pagmamahal ng Diyos, ng tao, may kondisyon eh. Kaya huwag po tayo magtatanong, yung lalo yung mga babae, no? Kadalasan sinasabi ng babae, ano, bakit mo ako mahal? Eh pag nagsabi ako ng reason sa'yo, para ako nagbibigay na ng kondisyon. Tama! Hindi pwedeng ganun. Minahal kita kasi, mahal kita. Ganun na lang. Eh kung sabihin ko, mahal kita kasi medyo maganda ka eh. Maganda ka, wala lang si medyo. Mag-aawin pa kayo. No? So nakita nyo, kasi ang pag-ibig ng Diyos sa atin, walang kondisyon. Kaya huwag na huwag tayong magtatanong ng mga babae sa itong asawa. Kasi pag nagkamali ng sagot siya, nag-aaway. Walang dahilan. Minahal tayo ng Diyos, simple lang.
siya. Dahil mahal na tayo. Dahil siya lumikha sa atin. Walang kondisyon. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil mabuti ka, hindi yun. Mahal tayo ng Diyos. Kahit sino pa tayo. Amen po ba? Amen. Walang hanggan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Isa pang verse. Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, maanghel o anumang makapangyarihang espiritu. Ang kasalukuyang ang kasalukuyang panahon, tama ba yung pagkakatit mo? Ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Praise God. Walang hanggan, walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoon. Hallelujah! Amen. Kahit ang paghihirap. Sabi nga dito, kahit mga kapangyarihan, kahit mga demonyo, kahit ang diablo, hindi ka kaya iwalay ka sa pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, isa sa trabaho na kaaway, isa sa matinding pagpapahirap ng kaaway sa ating mga buhay, sa ating mga Kristiyano, yan yung tinatawag na condemnation. Pag-uusig. Di ba sabi, tatapon ang sa apoy, sa dagatang apoy, sabi ng Revelation, sino? Yung diablo. Yung nagpapahirap sa ating mga kapatid, araw at gabi sa pag-uusig. Yan kasi yung ginagawa niya. Inuusig niya tayo araw at gabi. Ano yung paling pastor? Ipinapakita sa iyo yung mga kasalanan mo, yung mga mali mo. Ganyan ang diablo, trabaho ng diablo yan eh. Di ba? Totoo hindi? Oo. Kaya mga Kristiyano, dyan nahihirapan. Dyan nabibigatan, nakukondem ang mga Kristiyano. Oo. Pero salamat sa Panginoon, ipinakita niya sa atin na masigit ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig kaysa sa kasalanan ng tao. Tama ko ba? Amen. Amen. Masigit po ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa kasalanan sa katauhan. Hallelujah! Kaya pagka ikaw inuusig ka ng diablo, ay wala kang dapat gawin. Pumanatag ka, bistin, at ituro mo yung cross. Oo, ako nagkasala ko laban sa Diyos, pero salamat sa Panginoon, tinubos niya ako sa cross. Amen. Ano? Ganun po. Yun ang ating panlaban sa Kanya. Ang salita ng Panginoon. Pagka tayo ay pinahirapan, lalo na yung isip natin ng diablo. Salamat sa Panginoon, ano? Nagtagumpay siya sa krus at naranasan natin yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. So wala. May forever. Walang hangganan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Eternal. Pangatlo, ang pagmamahal po sa atin ng Diyos ay ito yung tinatawag natin sacrificial love. Naging matiisin ang ating Panginoon. Nagsakripisyo siya para sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Alam niyo, hindi naman talaga tayo yung lumapit sa Diyos para mahalin siya. Wala mong kakayanan ng tao na gano'n. Oo. Salamat sa Panginoon, inabot na tayo. Yes. Di ba sabi, siya ang unang umibig. Bago tayo nakakagawa ng pag-ibig, bago tayo umibig. Wala tayong kakayanan. Kaya salamat sa Panginoon, ano? Siya tinatawag ka, ito nga yung sinasabi, nag-initiate siya. Siya ang gumawa ng, baka lang tayo lumapit sa Diyos, hindi o wala mong gano'n. Hindi natin tayo lumapit sa Diyos. Ang Diyos ang lumapit sa atin para mabutin tayo. Amen po ba? Amen. Hindi natin tayo mabutin siya. Yung kaluwalhatian ng Diyos, bakit? Makasalanan tayo eh. Biyaya naman kung bakit tayo po ay nakakalapit sa ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. Kita niyo yan? Kung hindi tayo minahal ng Panginoon, alam niyo mangyayari. Saan kali tayo pupulutin? Sige, imagine that. Kung wala yung pagmamahal ng Diyos sa atin, tapos tayo makasalanan, tapos na po tayo. Yun lang. Tapos na po tayo. Kawawa po tayo mga kapatid. Pero ulitin ko, ngayong month ng February, pasalamatan natin. Medyo huminto muna tayo sa ginagawa natin, sa kabisihan natin. Pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Wala na pong ibang ebidensya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi yung katabi mong ebidensya. Ano? Ang
ang ebidensya ng pag-ibig ng Diyos sa atin nasa krus. Amen. Amen? Sa ginawa ng ating Panginoon. So, nagsakripisyo ang Panginoon para ipakita ang pagmamahal niya sa atin. Hallelujah! Amen. So, ang pag-ibig ng Diyos, isakripisyo na. Pangatlo, pang-apat, lima lang ito. Ang bilis, di ba? Pang-apat, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, undeserved. Sino po sa inyo deserve ang pagmamahal ng Diyos? Amen. Amen? Oh, wala akong karapat dapat dito sa pagmamahal ng Diyos. Bakit? Sabi ng Bible, tayo parang puso. Sabi ng Bible, tayo ay parang uod. Alam ko, lahat tayo makasalanan. Tama mo ba? Amen. Yung buhay natin. Balikan mo na yung buhay mo dati, makikita mo. Para ako nakalubog sa pulikan. Ito sa inyo, drug lord. Hindi naman siguro drug lord. Di ba? Brother Chi. Pasko, ibang klase naman yung sa kanya. Di ba? Iba-iba ang buhay natin noon. Alam mo mga kapagsabi ako, Pastor, talagang ano na ako noon pamaan. Wala nga akong pagkakasala, Pastor. Matuwid ang aking pamumuhay. Wala naman nung siguro mga pagsabi sa inyo gano'n, di ba? Lahat po tayo, dinampot lang ng Diyos sa putikan. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon, minahal tayo, nilingap tayo ng Diyos. Hallelujah. Amen. Tama ko ba? O, hindi na ako magbabanggit na ibang pangalan. Baka mamaya. Hallelujah. Tingnan niyo po ito. Next verse. Sabi po dyan, ito ang next verse na ano na po yan. Nagpasa na po natin yan. Yan. Pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Paano paraan? Kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Amen. Diyan po ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Kaya hindi po usapin kung ano man yung estado natin ngayon. Di ba? Kung nakaangat ka sa buhay o kung sobrang hirap na pinagdadaanan natin sa buhay ngayon, wala ho dyan ang basihan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang pinakamatibay na ebidensya ng pag-ibig ng Diyos ay yung ginawa niya sa krus. Amen. Lagi ko kasi, alam ng Christianity, laging nakaturo yan sa krus. Ibig sabihin, laging sa tinapos ni Kristo. Diyan nag-umpisa ang lahat. Diyan bumuhos ang lahat ng pagpapalat biyaya ng Diyos. Amen. Dahil natapos ni Kristo yung kanyang tungkulin. Amin po ba? Amen. Eh, hindi natin deserve to. Hindi po natin deserve. Ano, kailan po tayo minahal ng Diyos? Ayan po sa totoo. Di ba? Hindi naman yung nagbabasa ka na ng Bible eh. Hindi naman yung pumunta ka na ng church o naglilingkod ka sa Panginoon. Hindi yung marunong ka na tumawag sa Diyos. Hindi yung nagbibigay ka na sa Panginoon. Hindi. Nung makasalanan ka pa, wala ka pa dito, minahal ka na ng Diyos. Amen. Yan ang pagmamahal ng Diyos natin. Walang kondisyon. Na kahit hindi tayo karapat dapat, ipinaranas ng Diyos sa atin dahil sa Kanya po biyaya. Biyaya po ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Bakit nyo? How much more, nandito ka na ngayon. Ayun, mga tumatayo dito, tumatayo na dito. Ngayon, nag-chat kayo dyan. Naglilipod kayo sa Diyos. Every Sunday, pumunta kayo dito. Eh, nung hindi ka nga pupunta dito, minahal ka na ng Diyos. Ano pa kaya ngayon? Ano? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Pati, ulitin ko po. Wala tayong napatunayan para maging karapat dapat sa pagmamahal ng Diyos. Lagi po natin isipin yan. Wala tayong napatunayan kahit kailanman. Biyaya lang ng Diyos. Habag lang ng Diyos kung bakit tayo naging karapat dapat sa pagmamahal niya. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Tignan niyo po ito. Romans chapter 5 verse 1 tayo. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Minahal tayo ng Diyos kung tayo hindi pa karapat-dapat. Ang tawag po dyan, hindi pala kinanta kanina yun. No? Ang tawag po dyan, alam niyo po yung kinakanta natin. Na kahit makasalanan ka pa, minahal ka ng Diyos. Hindi po, ang tawag po dyan, sukdulang biyaya. Sobrang biyaya ng Diyos sa atin. Ano? Minahal na tayo
Hiyakap na tayo sa ating, ano sabi doon? Sa ating, kasalanan. Hindi ka mahilig kumanta. Nalimutan mo ang kanta. Niyakap tayo ng Diyos sa ating, hindi natin deserve yun. Salamat sa suktunang biyaya ng Diyos. Amen? Panglima, hindi lamang po sacrificial, hindi lamang po eternal. Panlima, ito po ang last. Ang pag-ibig po ng Diyos sa atin, God's love is transformative. Ano yun? Gusto na transformative. Ang pag-ibig po ng Diyos kayang baguhin ang buhay. Kung di ko po naranasan ang pagmamahal ng Diyos, kung di ko po naranasan yan, hindi po mababago ang buhay. Kaya salamat sa pagmamahal ng Diyos. Alam nyo kasi, kaya nga tama yung kanta ko na yun, there is power, ano ito? Power in love. There is power in love, power of love. Tama yun eh. Di ba? Kasi may kapangyarihan po ang pag-ibig. Alam nyo, kahit ang tao, yung pagmamahal ng tao, may kapangyarihan. Nakakita kayo dati, adik-adik, pasang pulo lang, kundi magpa-ano lang sa lansangan. Pero nung nagkaroon ng asawa, nung nakaranas ng pagmamahal, di ba, nabago yung buhay? Somehow, kahit pa paano. Di ba? Kaya lang hindi ganap. Hindi ganap yung pagbabago. Di ba? Pero nung nagkaasawa, nabago. There is power in love. Kahit pa paano, nabago. Tama? Oh, kung yung pag-ibig nga ng tao, nakakabago kahit pa paano eh. Lalo pa kayo pag-ibig ng Diyos. Ganap ang pagbabago na ating mararanasan dahil po sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ephesians chapter 2, verse 45. Sabi po dyan, ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Amen? Ito niyo yan? Yan ang pinakamatinding pagbabago na ginawa ng Diyos sa tao. Alam niyo, hindi lamang po tayo yung ano eh. Hindi lamang yung nakaalis ka sa paninigarilyo, nakaalis ka sa pag-inom, nakaalis ka sa pagdadrugs, nakaalis ka sa pagiging chismoso, nakaalis ka sa hindi magandang ugali na bago ka doon. Hindi lamang mo yung mga kapatid. Ang pinakadakila ito, yung dati kang patay, ngayon buhay ka na. Yan ang pinakadakila. Ano? Sa lahat na pagbabago na tinanggap ng tao, tayo mga Kristiyano. Yan ang pinakadabis. No? Ano ibig sabihin na, nung dati kang patay, para po sa hindi pa po naunawaan yan. Ibig sabihin po, dati kang patay, wala kang connection sa Diyos. Amen? Pero ngayon, buhay ka na. May relasyon ka sa Diyos. Ano ba? Higit po yan sa lahat ng nakikita natin pagbabago sa buhay natin. Yan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, napakadakila ng pag-ibig mo sa atin. Pinago na tayo, dati tayong patay, ngayon ay buhay na. Amen? Amen. Hallelujah. Ganun lang, ano po, no? Mahal tayo ng Diyos. Hallelujah. Amen. Praise God. So ngayon, dahil nalaman natin ang pag-ibig ng Diyos, ganyan pala grabe, ano ngayon ang response natin? Pastor, hindi pala ng pag-ibig ng Diyos sa akin. Ano ngayon? Ito ho. Ang tamang application po dyan, isa lang po ibibigay ko. Dahil nalaman natin ang pagmamahal ng Diyos, na-experience natin, naranasan natin, isa lang po kailangan natin gawin. Ngayon, kailangan lagi po ganito. Ang gagawin natin, ang kailangan po natin magsaya. Maraming po application, pero gusto ko ibahagi sa inyo. Magsaya tayo, dahil alam natin naman tayo ng Diyos. Amen? Amen. Praise God. Mahal po tayo pa rin. At wala pong hinihit sa pagmamahal. Kaya hindi laging nakasimangot. Hindi laging lungkutin, hindi laging lugmutin. Hindi laging magagalitin, at hindi laging matampuhin. Ano? Kung kayo manunungkot, magsaya kayo, rejoice! Kaya kasabi yung isang leader kanina, sabi, puri tayo sa Panginoon naman. Nagalakan, lagi tayo magsaya dahil alam mo na may nagmamahal sa'yo, kapatid. Amen? Amen. Alam nyo, kung pumunta ka dito ngayon na may sakit sa kalooban mo, nahihirapan ka, kung may matindi ka pinagdadaanan ng problema, na gusto mo nang umayaw, gusto mo nang
Huwag kapatid, huwag kang ayaw kumitaw. Kasi minsan ganyan nararamdaman natin kapag ka tayo nag-iisa na lang, kung ano na pero nagmamahal sa atin. Tama hindi? Huwag mo isipin yung mahal ka ng Diyos. Huwag mo isipin bumitaw. At lalo huwag mo isipin magpakamatay. At sakta ng sarili mo. Wala nun. Huwag mo isipin yun. Mahal ka ng Diyos eh. May maganda pang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Tingnan niyo po ito. Last quotes po. Last. Sabi ko dyan, in Christ, we should be the happiest people in the world. Amen. Amen. Ang mga Kristiyano ko, ang pinakamasasayang tao dapat sa buong mundo. Amen. Amen. Sabi nila, Pastor, hindi, kailangan pagka pinakamasayang tao yung mayaman. Hindi ho. Sa Bible ho, wala noon. Oh. Na sinabi ng Bible, ang pinakamasasayang tao yung mayaman. Ang pinakamasasayang tao po mga kapatid, ay walang iba kundi tayo mga Kristiyano. Amen. Lalo kung yumaman pa sa Kristiyano. Yun ang pinakamasasayang matindi. Di ba? Sobrang bonus na yun. Tingnan nyo ito. Revelation. Wala po Revelation. Sabi dyan, pahayag. Tingnan ito ha. Sinasabi ninyo na mayaman kayo. Sagana sa lahat ng bagay at wala ng pangangailangan. Ngunit hindi nyo alam na kaawa-awa kayo. Oh, kita niyo yan? Mayaman. Pero kaawa-awa pala. Bakit? Dahil mahirap kayo sa pananampalataya. Bulag sa katotohanan at bulag sa paningin ng Diyos. Kita niyo yan? Ito yung mga tao na yaman lang ang meron, pero walang Kristo. Amen. Tayo may Kristo sa buhay. Bakit? Tayo ang pinakamayaman. Hindi tayo mahirap. Kasi may Kristo tayo, meron tayong pananampalataya. Amen. Pero hindi tayo bulag sa katotohanan. Alam natin ang katotohanan. At higit sa lahat, hindi tayo hubad sa paningin ng Diyos. Ano ibig sabihin yan? Tayo po, may suot po tayo sa harapan ng Diyos ngayon. Ano yan? Yung katwiran ni Kristo. Hallelujah! Kaya tayo dapat ang pinakamasasayang tao sa buong mundo. Amen? Amen. Praise God. Pwede yung tawagin ko po yung worship team. Worship team. Pagkakas po. Favorite na po. Ayun po tayo mga kapatid.